ito ay hindi lang pala yung layunin ng Diyos ay para lang sa ating mga disability personal, kundi ang layunin ng Diyos ay para din po sa ating organisasyon. Kaya nga po, masarap pag nilay-nilayan na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lang naukol sa isang tao, kundi ito ay naukol para sa organisasyon o para sa lahat ng tao na nananampalataya sa. Mark, paki-slides na po. First slides natin. Ayan. Una sa lahat, nakikita niyo po ang nakapla sa screen niyo. Yes, Ah, opo. yes. Si Nick Vujicic po yan. Nanguna ko po siyang pagnilay-nilay lang pa, sandaling pagnilay-nilay sa buhay niya, sa presensya niya. Una kong na-stroke 2013, napanood ko to siya 11:30 ng gabi hanggang 12 sa 700 Club siya. Noon hindi pa po ako Christian, Katolik ako. Noon nagkaiga kami ni Mrs. napanood ko to siya, sabi ko wow, napaka amis ng kalagayan niya. Hindi ko nakita po sa kanya yung disability na nakikita ng mata ko. Ang nakita ko po sa kanya ay ang layunin ng Diyos sa kanyang mga salita. Sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa buhay niya. Ang presensya ng Diyos ang nakita ko sa kanyang kalagayan. Isipin niyo po, kung isa ka pong katulad niyan, walang kamay, maiksi yung pa, wala talaga halos. Ano po ang pakiramdam? Ikaw ba ay manglulumo? Ikaw ba ay makatipindi na lang sa iba? Pero sa kanya po, nung nakita ko yan, talagang sabi ko sa sarili ko, Lord, na-stroke ako. Nakakatayo pa ako, pero may alalay lang dati. Kasi bagong stroke lang po ako. Sabi ko kagad, hindi pa ako Christian, may purpose ka sa buhay ko. Naway, magamit mo din ito. Naway, ah, gamitin mo din kung ano itong kalagayan ko sa kasalukuyan. Kaya nga po, napakasarap na yung pamagat natin ngayon sa hapon na to, tapat ang Diyos sa kanyang layunin. God is faithful to His purpose. Di po ba? Napakasarap at ang verse natin, Jeremiah chapter 29 verse 11, napakakuha po nito na verse, napaka-known po, napaka-well-known po nito. At dito ko po na pag nilay-nilayan na hindi lang po pala ito muli sa bawat isa sa atin, kundi ito muli ay para sa ating samahan. Next po, Mark. Diyan po mababasa natin na ang isang organisasyon lang, lalo na kung ito ay ministeryo o grupo na itinatag para sa paglilingkod. Dito nga po, talagang sabi ko noong anniversary natin, 5 years. Wow, 5 years na pala itong samahan na to. Dahil noong una po, katulad lang din po ninyo ako, na nakikinig kung sino nagsasalita dito. Di ko po akalain na isang isang taon o ilang taon, 5 taon, na isa din po pala po sa magbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin ay mahalaga. Kung ito ay atin na pagtutunan ng pansin sa ating kalooban. Kung ito ay atin tinanggap at binahagi sa ating kapwa. Kaya dito po sa layunin na ito sa ating organisasyon ng PWD Fellowship. Salamat sa nagtatag nito kasi nagpagamit sila sa layunin ng Diyos sa buhay nila. Hindi po ito para sa mga tao na nagtatag, kundi sa layunin ng Diyos. Physically sila, pero spiritually po ang malagay ang Panginoon po. Dito mababasa po natin
Sa isang organisasyon, lalo na kung ito ay ministeryo o grupo na maitatag para sa paglilingkod, maaring may mga panahon tila hindi malinaw ang landas. Di po ba? May pagsubok o mabagal ang bunga ng mga layunin. Ngunit sa kabila nito, hindi tumitigil ang Diyos. Tumitigil ba ang Diyos? Hindi po. Habang nabubuhay po tayo, may layunin ang Diyos. Hindi po siya tumitigil sa atin. May layunin ang Diyos sa kanyang plano. Patuloy siyang gumagawa sa likod ng lahat. Wow, napakaganda po, di ba? Patuloy siyang gumagawa sa likod ng lahat. Ibig sabihin tayo yung gumagawa sa likod natin ay naroon ng Diyos. Hindi siya sumusuko. Kaya wag po tayong sumuko. Habang nabubuhay po tayo, laban lang. Hindi siya sumusuko. Hindi siya nagkakalimot at hindi siya nagkukulang. Praise God. Mga kapatid, siguro maisip natin na kulang tayo dahil kulang tayo ng lakas dahil may disability tayo. Kulang tayo ng pagkilos dahil mahina yung uh, lakas natin. Pero ang Diyos po, hindi nakakalimot at hindi siya nagkukulang sa atin. Kaya nga po, napakasaya nung naganap natin na anniversary. Ang anniversary ay isang organisasyon ay paalala na may layunin ang Diyos kung bakit tayo nagsisimula at may layunin pa rin siyang kung bakit kayo nagpapatuloy. Ang Diyos ay hindi lang tapat sa inyo, tapat siya sa kanyang plano para sa atin lahat. Di po ba? Masaya po na alam natin na tapat ang Diyos sa layunin niya dito sa PWD Fellowship. Tapat ang Diyos hindi lang dito sa PWD Fellowship, kundi sa mga taong nakakakinig ng kanyang salita tuwing alas 4:30 ng Friday po. At sa mga taong nagsasalita din po dito, kasi hindi po namin ito kaya. Hindi po kaya ng isang taong nagsasalita dito kung wala ng layunin, kung walang purpose ang Panginoon sa buhay niya. Kaya nga po napakahalaga na pagnininilayan lagi ang ating buhay na may layunin tayo sa presensya ng Diyos. Huwag po tayo mawala ng pag-asa dito sa ating PWD Fellowship. Hindi po tsamba na tayo ay nagkakaipon-ipon tuwing alas 4:30 ng Friday, kundi ito po ay tinalaga sa atin ng Diyos. Tinalaga ng Panginoon sa Kristo sa bawat isa na nananampalataya at nakakilala sa Kanya. Ang PWD Fellowship po ay isang layunin para lumakas at magpalakasan tayo sa salita ng Diyos. Hindi lang po ito para sa pagtugon ng kanyang layunin sa buhay natin, kundi ito din po ay pagtugon para maibahagi natin kung ano po ang layunin ng Diyos sa atin. Kung ano po ang presensya ng Diyos sa buhay natin, katulad po ni Nick Vujicic sa buhay niya. Po ba? Napakahalaga po na alam natin na hindi lang tayo may kapansanan, kundi mahalaga tayo sa presensya ng Diyos. Dito po, mapagnilay-nilayan natin, may mga halimbawa po doon sa Biblia. Next, Mark. Yan po, halimbawa mula sa Biblia. Dito po, magkakaroon tayo ng realization. Siguro lahat naman po tayo ay nagbabasa ng Biblia, may devotion tayo araw-araw. Una po, kay Moises. Siguro nabasa na ninyo yan. Nung kapanahonan ni Moises, gaano po ba kasakit ng ulo ni Moises ang mga Israelita? Yung bilang po, kabanata uh, 23, talata 11, nakasaad po dyan, Diyos na tapat at pangako sa Israel. Diyos na tapat
sa pangako sa Israel. Sabi nga po, kahit matigas ang ulo ng mga Israelita noon, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ano pong pangako ng Diyos sa mga Israelita? Dadalhin sila sa lupang pangako. Hindi nagbago ang kanyang plano. Kahit kaano pa po katigas ang ulo ng mga Israelita noon, hindi po nagbago ang plano ng Diyos. Dinala po sila sa lupang pangako. Di po ba? Napakahalaga po kung inyong babasahin at pagnilay-nilayan ang mga salita na yan. Diyos na tapat sa pangako sa Israel. Dahil wala pong makakapigil kung ano po ang pangako ng Diyos. Kung ano po ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Yan po ang matutupad. Kung ano po ang pangako ng Diyos sa PWD Fellowship, yan po ang mangyayari. Kasi yan po ang katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mapalad, sabi nga ang mga taong laging nag-aalala sa presensya ng Diyos sa buhay nila. Mapalad ang mga taong laging nakakaunawa sa kapwa nila. Dahil ano po, may pangako ang Diyos. Sabi nga ni Bro Mark kanina, doon sa langit, may reward tayo. Wow, napakasarap, di po ba? Sa pangalawa nating halimbawa, si Jose, Diyos na gumagawa kahit sa gitna ng masama. Ano po? Genesis, kabanata 5 po hanggang talata 2 po. Dito po kung inyo nababasa, mahirap po ang dinaanan nito ni Jose. Di po ba? Siya ay bininta ng kanyang mga kapatid, di ba? Kinulong. Ang daming paghirap na dinanas niya. Basahin niyo na lang po yung Genesis para mapadali po. Para makuha niyo po yung konteksto ng Diyos na gumawa kahit sa gitna ng masama. Dahil alam ng Diyos at si Jose mismo ay nagpagamit. Ibig sabihin, tinanggap niya ang layunin ng Diyos sa kanya. Hindi siya nagpatalo sa kung anumang kahirapan dinanas niya. Di po ba? Hindi siya nagpalugmok, ngunit tumayo siya sa presensya ng Diyos. Sabi nga, sa kabila ng hirap na dinanas niya, sa kabila ng mga pighatit, idinaglag sa balon, di ba? Madami pong paghihirap, itinakwil, ipinagbili, at ipinakulong pa si Jose. Pero tinupad ng Diyos ang layunin niya. Gawing tagapagligtas siya sa kanyang pamilya at ng maraming tao sa panahon ng tagutom. Kung inyo po nababasa ang Genesis na yan, doon po, siguro nabasa nyo, di ba? 7 taon na tagutom at siya ang nagligtas. Bakit? Ginawa niya ito ayon sa presensya ng Diyos, ayon sa layunin ng Diyos sa buhay niya. Pinaipon niya ng mga pagkain ang isang kaharian. Doon ay ligtas at sila ay nagsama-sama muli ng kanyang pamilya. Masarap di po ba na kayo o tayo mismo ay nagpapagamit o nagpapahiwatig sa layunin ng Diyos sa presensya natin. Huwag po tayo magpatalo sa kung ano man po ang kalagayan natin sa kasalukuyan. Huwag po tayo, marami po mga pagsubok, hindi lang po financial, hindi lang po physical, spiritual, marami po tayong dadaanan, marami po tayong at aapakan na mga pighati. Pero ang layunin po ng Diyos ang matutupad sa buhay natin. Natanong niyo po ba sa sarili niyo, oo nga, bakit buhay pa ako? Bakit ginigising ng Diyos? Bakit pinapadilat ako ng Diyos tuwing umaga? Praise God. Dahil nga po may layunin at may purpose ang Diyos sa buhay mo. May layunin ang Diyos na ipamamahagi mo pa ang kanyang mabuting balita sa kapwa mo. Di po madali, pero dahan-dahan lang po. Kasi sabi ng Diyos, humingi ka at ikaw'y bibigyan. Kung wala po tayo
Hingi po tayo dahil yan ang pangako ng Diyos. Lalo na po itong pangatlo nating halimbawa. Lahat tayo siguro ay alam na ito. Diyos na tapat sa plano ng kaligtasan. Kung wala kaya ang taong ito, saan kaya tayo ngayon? Pero praise God at hindi niya tayo pinabayaan. Ibinigay ang kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Sa kabila ng hirap sa krus, tinapos ni Jesus ang misyon ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa buhay niyo po, alam niyo po ba na may misyon kayo? O tayong lahat, di lang po tayo, yung organisasyon na to. Ano pong layunin ng organisasyon na to? Ano po ang purpose ng organisasyon nito? Bakit tinatag ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may disability? Bakit ginawa o pinapatuloy pa rin ng Diyos? Hindi lang ito 5 taon. Ngunit patuloy ito habang may mga taong may kapansanan na nangangailangan ng salita ng Diyos. Tayo po to. Hindi lang to po tayo tagapakinig, kundi tayo din po ay tagapagsalita sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, napakasarap na tayo mismo ay alam na may purpose pala ang buhay ko. Sabi pa nga ni Bromar kanina, may mission tayo. Hindi lang tayo puro konsumisyon. Wow. Di ba? Masarap na hindi tayo konsumisyon. Mahirap yata yun. Lagi ka lang konsumisyon sa araw-araw. Di ba? Pero napakasarap na alam mo may mission ako. Tatayo ako kasi may mission ako. May mission ako para sa Diyos. May mission ako para sa kapwa ko. Di ba? Kaya nga po dito sa ating PWD Fellowship, kami ay nagtatag ng mga D-group. Kung gusto nyo po, makipag-ugnayan lang po kay Bro Mark para sa patuloy natin na pag-angat o pag-grow sa relationship natin sa Panginoon. Magpaggamit po tayo sa Panginoon, huwag po tayo magpaggamit sa mundo. Maganda po magpaggamit sa Panginoon kaysa sa mundo. Alam na po natin yan na hindi ito ang ating permanenteng tahanan, kundi nasa langit. Masarap po na hindi lang tayo ang pupunta doon, kundi yung mga tao na babahagian natin ng salita ng Diyos. Kasi tinapos ng Diyos. Diyos na tapat sa plano ng kaligtasan. Niligtas tayo ng Diyos. Di po ba? Pakamatay si Kristo para sa ating kaligtasan. Wala po tayong ginawa doon. Kundi ito. Ang atin niya yung pagnilay-nilay sa katapatan ng Diyos sa kanyang layunin. Hindi lang sa ating sarili, kundi maging dito sa ating PWD Fellowship. Masarap po na ating mapagnilayan. Sige po, Mark, next verse. Next slide po. Mga pagninilay. Kung ating pong pagninilayan ang mga salita ng Diyos, makikita po natin ang tagumpay ng isang organisasyon ay hindi dahil sa galing ng tao. Wala po ditong pagalingan, kundi pakumbaba ang loob. Kundi dahil sa tapat ang Diyos. Kapag nga po may pangako ang Diyos, hindi ito mababago ng panahon o problema. Kaya nga po kahit bumabagyo, kahit umuulan, ay nag-iipon-ipon tayo dito para lang mapakinggan ang kanyang salita. Kahit na po marami tayong ginagawa,
Pag alam natin na Friday, 4:30 p.m., nag-iipon-ipon tayo. Kasi tapat ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Tapat ang Diyos sa layunin niya para sa buhay mo, kaibigan. Ano man po ang pinagdaanan mo sa kasalukuyan, financial, health, o ano man po, tapat ang Diyos. Magpasalamat ka. Bakit? Buhay ka pa. May pagkakataon pa. Nato pa rin ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Mababago ba ng panahon ang plano ng Diyos sa buhay mo? Hindi. Mababago ba ng panahon o problema ang plano ng Diyos dito sa ating PWD Fellowship? Hindi. Tanging ang Diyos na tapat sa kanyang layunin sa ating samahan na ito. Ang maging tagapamahagi, tagapamalita, o tagaturo. O minsan, tayo din ay may accountability. Masarap po na may mga tao nag-accountability sa atin. Yung iba nasasaktan, pero sa susunod na natin yung pag-usapan. Masarap po, masarap. Kung kayo'y napagod man, siyempre physically napapagod tayo. Alalahanin hindi patapos ang Diyos sa kanyang layunin para sa inyo. Alalahanin niyo po. Pagod man tayo physically, pero tumatayo tayo pag kinamagahan na mayroong kalakasan. Dahil sa katapatan ng Diyos. Dahil sa kanyang layunin sa buhay natin. Kanina ng umaga, kunting habang nagpre-pray kami, sabi ng driver, hindi ako pala simba. Hindi ako palatawag sa Panginoon. Pero lagi kong inaalala, kapag ako'y natutulog, pinapractice ko na ako ay mamamatay. Bakit? Sabi ko. Kasi hindi ko alam kung gigising pa ako kinamagahan. Totoo po ba? Pag ikaw ay natutulog, alam mo na makagising ka pa. Hindi, di ba? Kaya nga po ang ano, motto ng ating PWD Fellowship. Every gising is a blessing. Wow, I mean po, di ba? Amen. Dahil ginising ka pa ng Panginoon. Sa hindi na may dami ng tao sa mundo, isa ka sa biyaya niya na ginising ka. Di po ba? Next po, Mark slides. Yan, ito po ang sa akin, pinaka-meaningful na verse. Sapagkat batid ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, puno ng pag-asa. Kala po dati ito para sa sarili lang o para lang sa isang tao, hindi pala. Sabi nga ng Diyos, ay may dakilang plano para sa ating organisasyon. Sa bawat anibersaryo, ito ay paalala ng inyong misyon na may direksyon. May direksyon ba ang PWD Fellowship? Yes, may mission po ba? Ayun, may mission. Binasa ni Bromar kanina. Di po ba? Mabuti ang Diyos. Hindi man naging madali ang lahat. Nanatiling totoo ang isang bagay. Tapat ang Diyos sa kanyang layunin. Kapag siya ay may sinimulan, tiyak niyang tatapusin. Kahit may mga hadlang, hindi natitinag ang plano ng Diyos sa PWD Fellowship. Yes. Ang tagumpay ng ating organisasyon ay hindi dahil sa ating galing, kundi dahil hindi tayo iniwan at kinalimutan ng Diyos. Ngayon anibersaryo, alalahanin natin ang layunin ng Diyos ay mabuti. May pag-asa at para sa kanyang kaluwalhatian. Para kang ino daw po, para sa kanyang kaluwalhatian, hindi sa mga taong nagsasalita, hindi sa mga taong nakikinig, kundi sa layunin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian sa bawat isa sa atin. Po ba? Kaya magpatuloy tayo ng may pananampalataya. Dahil ang Diyos ay tapat, hindi lang sa atin, kundi
higit sa lahat sa kanyang layunin sa ating samahan. Purihin ang Diyos sa hapon na ito at sa ating pagnilay-nilay, hindi lang ang ating sarili, kundi pati na rin po ang ating samahan na PWD Leadership. Mapalad ang mga taong nakikinig sa kanyang mga salita at ito ay naaayon sa kanya rin gawa. Salamat po mga kapatid at yan po nagtatapos ang ating maikling debosyon na naway may natutunan tayo sa pamamagitan ng tapat ang Diyos sa kanyang layunin sa atin. Salamat po at muli maikling panalangin Ama naming banal na nasa langit. Maraming salamat sa inyong mga salita na tapat kayo sa inyong layunin sa bawat isa sa amin, sa aming sarili, sa aming pamilya at sa aming